Pagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Minsan pa tayo po'y mag-aaral. Anong pag-aaralan natin? Walang iba, kundi nakasulat po sa poemen na itong Bibliang ito po, ang Biblia ng mga pastor. Kaya, binili ko lang po ito hindi akin to. Nung araw, bumili po ako nito kasi nga, meron siyang sa likod. Yung tungkol sa mga blessing, pag magbibless ka. Ayan, meron po siya dito sa likod, sa maghahandog ng bahay, ng ganito. Ayan, makikita nyo po sa likod. Kaya, nagkaroon po ako ng interesado dyan, Kasi nakita ko sa isang pastor na kapag naghandog ng tindahan o bahay, ganitong ginagamit niyang Biblia. Kasi meron po siya sa likod. Sabi ko nga po sa inyo, ito. Kaya nung nakakita ko nito, binili ko naman po para meron din akong ginagamit sa aking pagsishare ng Word of God. At nagagamit ko rin po ito kapag meron nagpapabless ng bahay o tindahan. Purihin ng Panginoon. Ano po? Ngayon, ang ating pag-aaralan dahil ngayon po ay Independence Day o sa wikang Tagalog, Araw ng Kalayahan. Pero bago tayo papalahot sa ating paksa, natin papaksain ay tungkol sa kalayahan, tayo muna ay panandalihang manalangin, lumapit sa Panginoon Diyos upang siyang mismong magbigay ng karunungan sa atin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng iyong salita. Ang iyong salita ay tunay na mapapanaligan sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Salamat po. Samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu. Magbukas ka ng kaisipan, puso, ng bawat isang nanonood at manunood, magiginig ng aking munting video. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dahil ngayon po ay June 12, Independence Day. Nanonood po ako ng news kanina. Iba't ibang mga news network. Iba't ibang balita sa iba't ibang mga television network. Na ang akin napansin, ang mga tao nagpo-protesta. Nagprotesta sila sa Chinese Embassy. Kasi nga po, itong Chinese naman, itong China, parang lumalabis ng kanilang kapangyarihan. Kapangyarihan nga ba? Dahil sa ginawa ng dating administrasyon, Duterte, na para bang meron silang gentleman agreement na para bang malaya ang China na supili ng bansang sa Pilipinas. Napakaliit lang ng Pilipinas, bakit pinag-interesan nila? Kasi po sa Pacific, dito po yung magandang grounds, maging kampo, ang Pilipinas. So nagpunta po ron yung mga protester sa Chinese Embassy na sinasabi nila, ang Pilipinas sa amin to. Isipin nyo po, nagprotesta, Pilipinas sa amin ito, sabi ng mga Pilipino. Doon sa harap ng Chinese Embassy. Totoo nga naman, ang Pilipinas sa atin ito. Pilipino tayo pero meron po kasi nakatagong agreement dyan na hindi naman po ayaw po sabihin kung ano yung nilalaman ng agreement ni Digong at saka ni Xi Jinping. Bakit ganun na lang ang pagsusumikap ng China? Pero
Hindi ba sa makapasok ang China? Ang buli-buli lang siya, tsaka yung water cannon lang. Kasi, kahit pa paano, meron naman pong mga kaibigan ng Pilipinas, kagaya ng Amerika, ng Asia, sa Asia, yung mga G7, kung tawagin. Anda naman sumuporta po sa Pilipinas yon, just in case. Hindi ba nila sinasabing tutulungan namin kayo, pero dahil kaibigan po ng Pilipinas yon, yung G7, just in case may mangyari, talagang susugod at susugod, tutulong yon. Kaya ang China, hindi siya pwedeng magano eh. Kanya lang yon, sa tubig lang ano niya, yung water cannon na pinakikita. Pero the truth is, takot din sila. Isipin nyo po, kung 7 bansa, kakanain siya. Hindi po ba? Ngayon, meron din nagpo-protesta kanina sa US Embassy naman. Iwan ko naman kung ano naman yung lakad ng mga US protester doon sa embassy. Samantalang ang US, sabi nila, nangimasok daw. Hindi po, kaibigan talaga ng Philippines ang US, magbuhat ng simula eh. Naging kahaway lang ang China nung si Digong ang naupo. Ay naging kahaway ang Amerika. Dahil anti-Amerika si Digong, pro-China siya. Pero nung maupo ang bagong administrasyon ng Marcos, siyempre kaibigan ng Amerika. Ayan. Pero siyempre, ganun po talaga mga nagpuprotesta. Sabi nga nila, hanap buhay na nila yan. May financier, sabi ng mga meron. No pa. Mga protester na yan. Yan ang hanap buhay nila kanila. No po. Yan. Meron daw nag-finance. Yan. Pero, no pa yan hanggang ngayon. Nagpuprotesta. Pero ngayon, ang ating tatalakayin, hindi tungkol sa mga protesta na yan. Ang ating tatalakayin, yung nakasulat sa Bible. Po, amen. Napakahalaga po yung nakasulat dito. Tingnan nyo po, ano. Yung tungkol sa nakasulat. Yang kalayahan, meron sa Biblia kalayahan. Dito po sa libro ng Galacia, hayong kay sa Apostol San Pablo, si Pablo po pala ay isang apostol ni Jesus sa mga entil. Tandaan nyo po, dalawa lang karakter ng tao na nakasulat sa Biblia, Hudyo, entil. Kung hindi ka Hudyo, entil ka. Kung hindi ka entil, Hudyo ka. Dahil Pilipino tayo, sakop tayo ng mga kaintilan. Entil. Yan. Pero si Pablo po, nilagay ng Panginoong Yesus bilang apostol, tagapangaral sa mga entil. Tayong Pilipino, kung meron tayong kinikilalang apostol sa Biblia, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Yesu-Kristo. Ay, apostol na kinikilala si Apostol Pablo sa Biblia. O, tingnan muna natin. Para po magkaroon tayo ng idea, no? Sabi rito, babasahin ko po, ano? Purihin ang Panginoon. Ano po? Tignan po natin. Sinabi ni Apostol Pablo na kung saan sinabi niya siya ay ito po, ano? Unang Timoteo 2:7. Dahil dito dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya ng katotohanan para sa mga hentil.
totoo sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Yun. Maliwanag po ayon kay Apostol Pablo. Siya'y pinili bilang maging apostol at mangangaral ng katotohanan. Yung salitang katotohanan po, yun po yung nakasulat sa 1:17. Basahin ko po ano. Ganito po nakalagay doon. Sabi dito, 1:17, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan. Ang nagsasalita dito si Jesus. Ang kinakausap ang Diyos. Chapter 17. Kasi dito po ay nakatingala si Jesus sa verse 1. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, walatin mong yung anak, upang walatin ka niya. Yon. Nakatingala po siya. Nananalangin siya. Kausap niya po ang Diyos. Nasa langit, si Jesus nasa lupa. Kaya sinabi niya ito. Yung 1:17, ibukod mo sila. Ang tinutukoy niya po yung mananampalataya. Yung mananampalataya sa Kanya. Na ibukod mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. So sinasabi ni Jesus yung katotohanan ng salita ng Diyos. Which is ito naman sinasabi ni Pablo sa 2:7 ng unang Timoteo. Basahin natin. Dahil dito, ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan. At ng katotohanan o salita ng Panginoon, yun yung katotohanan. Yung mabuting balita. Si Pedro naman, ang tawag naman yan ni Pedro, mabuting balita. Tignan natin naman si Apostol San Pedro. Ito. Sa unang Pedro 1:25, o simulan na natin sa 23. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Kaya palang katotohanan o salita ng Diyos ay naglilinis. Ganito ang sabi ni San Pedro. Ngayon, nalinis na ninyo. Nalinis na ninyo, past tense, ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at nag-ahari sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya't mahalap at taos-puso kayong nagmamahalan. 23, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay na walang kamatayang salita ng Diyos. 24, ayon sa kasulatan ng lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan, ang damoy nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. 25, ngunit ang salita ng Panginoon nananatili magpakailanman, ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Ayun. Si Apostol Pedro naman ay sabi niya magandang balita na ipinangangaral sa inyo, which is the truth. Parehas lang po yun. So nakikita natin yung dalawang apostol ng Panginoong Yesus, si San Pablo at si Apostol Pedro, na yung katotohanan po, napakahalaga. Yung salita ng Panginoon Diyos. Amen. Po, ngayon,
So, natakay lang natin yun, nadahanan lang natin yun. Pero talagang paksa natin ay pupunta na tayo ron. Kasi po, sabi ko nga sa inyo, si Pedro, apostol ng mga Hudyo. Si Pablo, apostol ng mga Hentil, ayon sa Biblia. Ngayon, yung kay Pablo po tayo, kay Pablo, kumbaga dinahanan ko lang yung kay Pedro para magkaroon kayo ng idea kung parehas lang para yung pinangangaral nila is about katotohanan. Opo, walang pinagkaiba kasi parehong apostol yan eh. Parehong apostol yan. Pagsunod ninyo sa katotohanan, sabi ni Pedro, nalinis kayo. Nakakalinis po pala yung salita ng Diyos. Pag sinusunod mo. Yan. Kumbaga, sa damit, pag maglalaba ka, gagamit ka ng sabon, tubig, sunrocks, o anuman para yung damit manatiling malinis, matatanggal yung mga mancha. Pero yun, hindi mancha po sa damit ang tinutukoy doon, kundi yung kasalanan mo. Mancha sa iyong katawan, sa spiritual mo. Kasalanan. Nalilinis ka pala kapag sinusunod mo ang salita ng Diyos. Which is yan ang sinabi ni Jesus. Tingnan natin ang sabi ni Jesus sa 15:3 ng 1. Nadadaanan lang po natin ito. Maganda rin yan. Kahit pa paano, nagkakaroon tayo ng dagdag na kahalaman mula sa haralat ng Panginoon. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. O yun, maliwanag. Nalinis na kayo. Sabi ni Jesus. Past tense na naman. Nalinis na kayo. Sabi ni Pedro, nalinis kayo. Kailan yon? Nung marinig nila ang katotohanan, ang salita ng Panginoon na dinala nila. Dinala ni Pedro, dinala ni Pablo, dinala ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Maliwanag na po yan, ha? Sabi sa 1:15:3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Yung salitang sinabi ni Jesus sa inyo, kanya, ay wala pong iba kundi yung salita ng Diyos. Sapagkat ang pinangaral po ng Panginoong Yesus ay tungkol po sa salita ng Diyos. Dito po sa 1:12:49-50. Ito po sa 49. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Sabi ni Jesus, ang Ama na nagsabi sa akin, ang siyang nag-utos kung ano ang sasabihin ko at ipapahayag. Verse 50, at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong ipinahayag. Maliwanag po ang salita ng kanyang Ama, ang kanya pong pinapahayag ng panahon na sinangangaral. Kaya nung umakyat siya sa langit, pinagbilin niya yan doon sa mga apostol niya, kay Pedro at kay Pablo. Ayan. So, nagkaroon na pong konting liwanag, na yung salita ng Diyos na sasampalatayanan natin. Ito po yung mahalaga. Huwag na tayo sumama sa nagpo-protesta sa China Embassy at Philippine Embassy. Baka masaktan lang kayo. Ngayon, dahil Independence Day nga po ngayon, araw ng kalayaan, tunay nga ba tayo malaya na? Itong gobyerno natin, hindi natin maintindihan kung malaya eh. Balik tayo sa sulat ni Pablo. Kayo po, anong pag-iwari ninyo nangyayari sa ating gobyerno? Malaya nga ba tayo? Pero, nagkaroon talaga tayo ng kalayahan. Nagkaroon tayo ng kasarinlan. Ano po? Kasarinlan. Yan. Malalim yan. Ganito po nakalagay sa Galatia 5:1. Sabi ni Apostol Pablo, malaya na tayo. Yan. Tayo. Ibig sabihin, yung mga kausap niya, tayo, sabi niya. Malaya na tayo dahil
pinalaya tayo ni Kristo. So, ang tunay palang nagpapalaya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Oh, siya palang magpapalaya sa atin. Saan tayo palalayain? Siyempre kay Satanas. Iyan tao po, alipin ni Satanas. Siyempre doon tayo palalayain. Tingnan niyo po yung isang talata. Sa unang 1:3-8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa ay na kasala na ang Diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos, si Jesus po yun, upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Yun. Yung gawa ng Diablo sa buhay natin, yung nang wawasakin ni Jesus, doon tayo lalaya. Doon tayo palalayain ng Panginoong Jesucristo sa pagkahalipin kay Satanas. Oh. Kasi hindi natin kaya. Ang alin? Labanan ng Diablo kasi makapangyarihan siya. Isa siyang anghel. At ang anghel naman mataas po sa tao. Mataas ang anghel sa tao. Spiritual being po yun. Di natin siya nakikita. Pero tayo nakikita niya. Kaya yung mga nagsasabi dyan ng mga ibang reliyon, ibang reliyon, na yung kanilang puno, founder, siya raw ay isang anghel na umakyat sa sikatan ng araw. Sa chapter 7 ng Pahayag. Siya raw yung umakyat sa sikatan ng araw. Anghel siya. Samantalang ang ating Panginoong Yesus na nagpapalaya sa atin ay taho sa kanila, hindi Diyos. Oh, tingnan niyo po. Kaya-kayang palayain ng taho? Hindi po. Wala siyang otoridad para malaya ka. Labang kay Satanas. Oh. Alin ang mataas? Anghel o tao? Mataas po yung anghel. Kaya yung founder nila, mas mataas po kay Jesus. Kasi si Jesus na nagpapalaya sa kanila ay tao. Ay hindi po, ako sa akin. Ang nagpalaya sa akin si Jesus. Diyos po siya, anak kasi siya ng Diyos. Hindi siya tao. Diyos siya. Nagkatawang tao. Yan. Hindi siya tao. Kung tao, magkakatawang tao pa ba yan? Ayan. Kaya ang aking pong tagapagpalaya ay walang iba kundi ang anak ng Diyos na ang ating Panginoong Yesus na kung ano ang Diyos, ganon din po ang anak kasi magama sila. At ang aral ng Yesus na ito, sabi niya, yung sinabi na ng aking ama, yun ang aking ipapahayag. At ang bunga nito, sabi niya, ay buhay na walang hanggan. Di po ba napakaganda? Kaya ang nagpapalaya talaga sa atin, walang iba kundi si Jesus. Ito, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Wala pwedeng magpalaya sa atin. Kaya yung kasalanan natin, yun ang wawasakin ni Jesus. Yung ipinunlag kasalanan ni Diablo sa buhay natin. Yun po. Doon tayo palalayain ni Jesus. Kaya nga sabi niya, anong sabi? Naparito ang anak ng Diyos. Sipin niyo po yan. Naparito mula sa langit, inutusan ng Diyos ang kanyang anak sa lupa. Upang palayain po tayo sa kasalanan. Na ang may kagagawan, walang iba kundi si Diablo, Satanas. Amen? Amen. Siyempre, amen po naman dyan. Po, ang ginagamit natin, magandang balita, Biblia. Hindi po akin to, binili ko lang ito, hindi ako nagagawa ng Bible. Tandaan nyo po yan. Binili ko po yan. Yan. Ngayon, ang sabi ni Pablo, tuloy lang natin meron siyang kasunod hanggang ito.
Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag kayo at huwag nang pahalipin pang muli. Magpakatatag. Bakit sinabi ni Pablo magpakatatag? Kasi po may jablo ay. May jablo. Kasi ang jablo, sabi ko nga po sa inyo, ang jablo ay spiritual being siya. Tayo po ay nakikita at siya naman hindi natin nakikita. Pero pag isang tao gumagawa siya ng masama, yun po ang anyo ng jablo. Doon mo siya nakikita dahil gumagawa ng masama. Halimbawa, may mga tao na gumagawa ng masama. Alam na nila, bawal ang ganito. It's about drugs. Drugs. Pero bakit pa sila nagtitinda ng droga? Alam nilang masama pala yun. Yan po ngayon ang anyo ni Satanas. Kung ano man ang itsura ng tao na yon, tanda nyo, ganun ang anyo ni Satanas. Pero in reality, hindi natin siya nakikita kasi spiritual being. Inalimbawa ko lang po, no? Kasi po, ang sabi doon sa nabasa natin, mula simula pa, masama na ang diablo. Okay? Kaya doon po tayo pinalaya ng ating Panginoong Yesukristo. Dito naman po sa kasulatan pa, tignan natin. Sa Tito 2:13-14. Meron tayong babasahin dito. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kita niyo po? Diyos si Jesus eh. Ito, nabasa na po natin. Tito 2:13. Pagkatapos sasabihin nila, hindi daw Diyos, kundi tao. Aba, sino naman ang paniniwalaan mo ron? Sila o nakasulat sa Biblia na sinulat ni Apostol Pablo o sinabi ni Pablo? Maliwanag. Ulitin nga natin sa Tito 2:13. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inasahan, ito ang araw na mahayag ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na nagandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamahan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan at masigasig sa paggawa ng mabuti. Maliwanag po. Amen. Ano daw ang sabi ni Apostol Pablo? Na nagandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamahan. Yung kasamahan na yun, yung pong ipinunla ni Satanas sa buhay natin. Magbuhat po ng maging tao tayo. Habang lumalaki tayo, ang ginagawa natin, yung masama. Bibigyan kayo ng halimbawa, kaibigan. Pansinin niyo po yung bata. Mismo sa pamilya niyo, mga anak niyo. Hindi po ba bambata sila, inaakay natin, tinuturuan natin mabuti. Pero bakit po pagdating ng araw, nagiging masama ang ugali ng anak? Napapansin niyo po ba yun? Nagiging masama na ang ugali ng bata. Yung nga po, yung kasalanan na katanim sa atin, habang lumalaki tayo, doon po siya lumilitaw. Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo, na, ano sabi? About Jesus? Sa 13. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na inaasahan natin, ito ang araw na mahayag ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na nagandog ng kanyang sarili
upang palayain tayo sa lahat ng kasamahan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan at masigasig sa paggawa ng mabuti. Napakaganda po nito na sinabi ni Apostol Pablo, palayain tayo. Saan? Sa kasamahan, sa masama. Yan ang sinabi ni Pablo. Tignan natin yung sa Roma. Ano ang kanyang kinwento? Nang hindi pa siya apostol. Nung apostol niya, ito na yung kwento niya. Ito, sa Roma 7:21, ito natuklasan ko kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ang malapit sa akin. 22, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. 23, ngunit may ibang kapangyarihan na sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin at aking isip. Binibiyag ako ng kapangyarihang ito samantalang naninirahan sa aking katawan. 24, kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na magdadala sa akin sa kamatayan? 25, wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ayan po. Kung gusto niyang gumawa ng mabuti, yung masama yung nagagawa niya. Sino? Sabi niya. Nagtanong siya, sino? Oh. Ito sabi niya. Sa 24, kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito? Yung kasalanan na tumitira sa kanya. Sino? Siya rin na sumagot sa 25. Ang ating Panginoong Jesucristo. At nagpasalamat pa siya. Kaya si Kristo lang po talaga magpapalaya sa atin sa kasamahan na itinanim ng dyablo. Wala na pong iba. Kaibigan, yan ang tunay na kalayaan. Kung meron man tayong selebrasyon ng Independence Day, taon-taon na lang po yan. Magbuhat kung magkaroon tayo ng kasarilan, hanggang ngayon, puro na lang independence. Kung totoong malaya tayo, di sana wala na sanang selebrasyon ng independence. Malaya na nga eh. Pero bakit ganon? Pero ang totoo niyan, alipin pala talaga tayo. Pero salamat, meron pong Kristo na pinadala sa lupa para siya pong magpalaya sa atin. Totally kay Satanas. Kaibigan, pag hindi nyo pa po sinuko ang buhay nyo kay Jesus, panahon na po isuko nyo na. Tanggapin nyo po si Jesus sa ating buhay. Siya lang po pwedeng yung karamdaman. Siya rin ang Huwag kayong mag-alala. Nandyan ang Panginoon. Hindi lang po tayo palalayahin sa masama. Pati yung mga sakit natin, pagagaliin, yung problema natin. Mateo 11:28 hanggang 20:31. Siya po magpapagaling sa atin. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan, salita mo na ibinahagi mo sa amin sa pagkakataon nito. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa sa amin na nanonood ng video. Kung sila man po may kabigatan sa buhay yung paghahanap, kung meron man po mga iba't ibang sakit, iyong pagalingin. Tunay nga po sa iyo, walang imposiblihan, Diyos. Salamat po. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ayan, no? In Christ, ano? Kaibigan. Ayan, nakangiti na po. Like. Share ng share. Kayo mga nasharean po, i-share nyo rin ito sa inyong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay. And so forth and so on. Huwag nyo naman pong kalimutan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para huwag na ako mahirapan. Mag-subscribe po kayo.
Hanggang dito na lamang po ang inyo pong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang ating pong programa, Ang Katotohanan ayon sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all po.